Alam nyo ba kung paano magtanim ng mushroom? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano magtanim ng mushroom. Camera. Ito po nagsisimula yung lahat sa pag-gather ng mga raw materials. So yung ginagamit pang fruiting bag, itong dayami, yung kusot. So gagawin nito, ibababad siya ng isang araw. Then after ibabad, dadalhin siya dito sa shredder. Ito. Ayan, para ma-chop ng maliliit. So after siya ma-shred, basa pa yung dayami. Imi-mix na siya dito sa kusot. Tapos after siyang ma-mix, yung maganda yung pagkakahalo niya, kailangan magkasama yung kusot tsaka yung dayami. Yung ratio pala ng fruiting bag, 70% na dayami, 30% na kusot. Tapos itong kusot na to, nakastock na to ng mga 1 month para maalis yung acidity. No? Kasi kailangan po hindi siya acidic. Kaya siya pinapabulok. Pero kung medyo bago-bago yung kusot, hinahaluan siya ng apog para bumaba yung pH level. Ididiretso na siya dito sa bagging. Yan. So dito nilalagay yung plastic sa ilalim. Tapos may pang-compress. Yan. Kung wala kayong ganitong machine, pwede po yung bote ng long neck. Yun yung pang-siksik nyo ng fruiting bag. Medyo matrabaho yun. Ito kasi mabilis. So lalagay nyo lang dito yung pinaghalong kusot tsaka dayami. Tapos ipipress nyo to. Masisiksik na yung bag. So mas mabilis kung may mga gamit kayong machine. Lalo na kung malaki yung production nyo ng mushroom. Next stage po ay yung sterilization. So dito ini-steam yung mga fruiting bag. So after nilang mailagay doon sa plastic, ilalagay po nila dito. Yan, isasalansan nila hanggang sa mapuno. May tubig po yan sa ilalim. Tapos tatakpan, then pakukuluan ng 8 oras. So ganun po katagal yung pag-sterile ng mga fruiting bag para sigurado pong walang ibang mga tutubo dun sa fruiting bag. So iba-iba po yung design ng mga steamer ng pang-sterile ng fruiting bag. Dito simple lang, drum, no? Tapos tinakpan sa ibabaw. Tapos ang pinanggagatong po nila ay yung kahoy. Ayan o. Itong location po ng kanilang sterilization, malayo dun sa taniman ng mushroom. Kasi pwede pong makontaminate galing po dun sa usok. So malayo. Yung kanilang mga mushroom andun pa sa kabilang bahay. Yung iba naman andun sa loob ng kusina. Medyo matagal lang po yung proseso na to kasi ilan lang yung kakasya dyan sa drum. Tapos marami yung i-steam. Kaya umaabot po ito ng 24 hours tuloy-tuloy yung pag-i-steam. So after 8 hours palit ng mga fruiting bag, lagay naman ng panibago. Then i-steam ulit. Pagdating ng madaling araw, sasalang ulit hanggang sa kinabukasan. Pero yung iba ginagawa nila may mga duty na shifting para talagang ma-maintain yung tuloy-tuloy na pag-i-steam. So yun po pagka medyo malaki na yung production ng mushroom. So yung ginamit niya dun sa pang-sealed ng takip ng drum, ito, nilagyan niya na parang ganito may lock para talagang masaran yung drum. Meron akong partner pala. Anong krukay? You pass it here. Wow. Oh, Dai, do not at the back. Oh, wala man to. Mura, dili man to. Look. Line. Para bilis ang ano natin, time planning. Ang pag-isa lang guys. Isa lang. Ang pag-aahon guys, hindi pa natapos guys. Yan. Kasi wala. Hindi naman tagalagay doon. Yan. So tataliman na po nila ngayon yung na-steam kahapon. So kasya dito kapag ka nasiksik mga 90 to 110 na fruiting bag. Tapos yung tubig niya hanggang dito, mga 1.8 siguro. So may tubig siya sa ilalim, yun yung i-steam dun sa mga fruiting bag. Yan, kung makita nyo po naka gloves saka face mask sila. So para maiwasan yung contamination ng mga bagong steamed na fruiting bag. Tapos pinasapasan nila papunta doon sa isang area kung saan tataniman na nila ng spawn.
Then after ma-sterile, yan, ilalagay dito sa isang area, palalamigin. Tapos ready na siya para pagtamnan ng mga spawn o ng similya ng mushroom. So madalas na tinatanim yung oyster na variety, yung kulay puti. Natira. Pero mapapansin nyo rin kung contaminated siya kasi ang kulay niya na pagka-pink niya, iba yung parang amag talaga, yung parang pandaraga siya, powder. Ito siya, nakadikit lang to siya kasi yung tubig niya talaga mismo. Then ngayon, pag once na kuha na natin sa kanya, Buksan mo na. pipisilin lang. Alkoholan yan. Kasi ganyan talaga siya kamasilan. Ako. Pagtanggal po natin yan. Ganyan siya. Para maiwasan po na pasukan din siya ulit agad na alikabok, kailangan siya muna siyang takpan ng ganon. Grabe, wala talagang makapasok na ano. Tapos ito, yan po. Pagtanggal nyo ng ganyan, yan, tapos bago siya bubudbud. How many? Wala. Yan lang po. Uy, ang dami. So, ganyan lang po siya. Ganyan lang, konti-konti lang yan. Mga 20. Yan. Bago pag yan, ganito nyo lang siya para maipasok. Plastic spoon. Oh. Plastic spoon. Ano lang ng Oh, 22 and a half. Tansya ng ano. bulak. Mga 20. Tapos bago na siya takpan ulit. Yan, ganyan. Mali man itong nilagay ko. Ito. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng tatalian ulit siya ng guma. Ulit. So yun, tatakpan siya ulit. So nandyan na yung similya niya, gagapang na lang yan siya. Hanggang isang buwan, magbunga na siya. Puputi na ito yung hanggang dito. 27 to 35 days. Kasi pag halimbawa na 27 lang, magbubunga na siya. Ibig sabihin, maganda yung klima mo sa loob. Malamig talaga. Maganda. Kaya pag medyo mainit-init, minsan nalimutan magdilig, hindi nabasa yung area. Kaya medyo 35. babagal naman siya. Ganun. So pag Kailangan ko pa. May pressure ka, malakas ka dapat. Kailangan pag masanay ka na, parang mabilis na din sa kamay mo. Pag bilisan. Kahit puro sorghum lang. Opo, meron na yung sa loob niya. Lagyan mo may pangalan ha. Bantay ako naman. basta yan. Marami naman. Pakita nyo yan, di ba? Ngayon para sa Marami na. Marami na Huwag mong hahawakan ha. Takpan ng ano. Takpan sa mama. Na yan. Huwag kayo masyadong excited. Sana yung goma. Baka mapasukan ko ng pamilya. Sabi nga sa'yo, hindi na lang yung beans mo na. Dapat gi-sprayhan mo yung selected lang talaga ang gagawa. Hindi lahat dito. Tapos balot ulit. Kasi baka mamaya maganda pa rin. Gano'n katagal dyan sa Ramadan? Saan tayo talagang tagagawa? Pahingin papel. Papel sir. Paki ano. maliit lang na siya, kunti lang kasi siya. Yung maliit. Pero kunti lang ko nalagay ko, tatry ko lang kung gaano. Ay, tapos sir, pag gumawa ka ng spawn mo, gaano katagal mo siya pag kumbaga hindi mo pa magagamit. Actually ko, abot siya ng isang Pag may laman na din ang kanito yung ang loob na parang tubig, masisira siya. Oo. Yung pag ako kasi yung kagaya sa akin doon, nakasabit siya, ganyan, dalawa. So ginawa ko, may tuwalyang malinis. So doon ko siya binabasa, yung tuwalya. parang pinapon mo siya, di ba? Sabihin mo si Dodong. Wala pa doon Alcohol dong. JR, yung process, yung tumba-tumba siya, may contaminate yan ha. Nakatumba yung puting bag. Puting bag daw. Ay, nakulang pala yan. Oo. Uy, ang dami dong. Daghan kayo. Para sigurado. Tipan yung ano.
Dong, taniman mo nga ako, Dong. Aray! Agoy. Iba na yata yan ah. Agoy sing. Make sure po na yung cotton na pinaglapagan dapat. So after mataniman, yan, pwede na siya ilagay dito sa area kung saan ipapa-inoculate yung mga fruiting bag. After kasi mataniman niya ng mga similya ng spawn, unti-unti po yan aamagin, magkakaroon siya ng kulay puti, yung buong fruiting bag. Yan. So yung iba, may area talaga for inoculation. Yung iba naman, tulad dito, dire-diretso na. So kapag ka na-inoculate dyan na rin siya patutubuin. Hindi na siya ililipat. Sa iba kasi may mga separate silang facility. So maganda rin doon, mahihiwalay mo agad kung may contaminated na fruiting bag. So nangyayari po yun kapag hindi maganda yung pag-steam natin. So kaya talagang inaabot siya ng 8 oras para masigurado na wala talagang contamination. So pagdating naman po sa design, yan iba-iba. So dito naglagay lang sila ng kawayan, tapos yung poste bakal. Tapos doon na po nila pinatong yung mga fruiting bag. Yung iba naman nakatali po yan, nakalubid, nakabitin. Kapag ganun kasi mangailangan ka naman ng matibay na braces sa ibabaw para maibitin yung mga fruiting bag. Pero ganito, yan, nakapatong lang siya. Actually, pwede pa to dagdagan. Pwede pa siyang pataasin. So, kanya-kanya pong design. Ang mahalaga sa stage na to, hindi siya mainit. Tapos, madilim. Sakto lang yung liwanag. Yung iba po nag-install ng kulay blue na light. So, nakakatulong po yun para ma-encourage yung pagtubo ng mushroom. Tapos, yung iba, nag-install po sila ng ng katsa. May katsa dyan sa gilid, sa ibabaw. Parang pinakasiling kisame. Tapos, yung sa baba na katsa, hindi po siya nakasagad dun sa lupa. Nakaangat siya para yung malamig na hangin papasok sa ilalim. Tapos, sa ibabaw naman, may labasan din ng mainit na hangin. So, para yung pumapasok dito sa loob, hindi ganun kainit. Nagsisirculate yung hangin. Tapos yung purpose ng katsa, yan. Binabasa po kasi ito eh. Mag-spray ka dito ng mist ng hamog para malamig sa loob. So yan yung mga add-ons ng mga nagtatanim. So kanya-kanya na sila ng technology, technique kung paano nila mapaparami at mapapabilis yung pagtubo ng mga mushroom. Yan, may mga bunga na to. Ilang araw na po itong ganito kalaki? Mga simula yan. Mga isang buwan na simula sa bunga araw-araw. Araw-araw na, tuloy-tuloy. Pero yung ganito kalaki, Maglaki pa yun siya. maglaki pa. Mga isang araw o 2 araw to. Ito, yung isang araw na yun. Pero Ito? hapon, laki na yun. Pati ito? Oo. Bilis pala no? Kasi yung kahapon, maliit pa yan siya eh. Pag umaga, itong ganito na. Parang ganito pa lang. Maliit pa dito? Maliit pa yan, ganito lang siya. Ganito na siya. Pag umaga, magalaki na siya. Umaga ganyan pa lang. Tapos, palaki ng palaki. Palaki Mabilis maglaki pala. Eh, araw-araw siya nagabunga. Araw-araw ang harvest. Ganito ka, ilang bags 500 to? lang to, bro. Wala kayo up to 500 to. Ito? Mga 500 yata ito. Ito lang karami. Ilang kilo na harvest po? Minsan, pagsabay siya sa bayan sila mga 3 kilo, isa ay 4. Ilang buwan na po ito? Ano, mga sobrang isang buwan. Sobre isang buwan na. So after po makapag-harvest, after mamunga nung ating mushroom, after 3 months, itong mga fruiting bag na ito, mapapakinabangan pa. Pwede siyang gawing abono, fertilizer, organic fertilizer sa ating mga halaman. So halos walang tapon sa pagmamashroom. Lahat mapapakinabangan. Tapos yung mga bunga, pwede pa natin gawing value adding, pwede siyang gawing chicharon, pwede siyang gawing mushroom patty, mushroom burger, tapos atsara, marami pang iba. So pwedeng i-process yung mga mushroom.
So ito po yung sample ng contaminated na fruiting bag. Ayan, kulay itim. Hindi na siya pumuti. Dapat kasi after 1 month, after siyang mataniman, magiging ganito. Puputi siya. Pero ito, itim na. Walang nabuhay. So yan po yung resulta kapag contaminated at hindi maganda yung pag-steam. Ito naman, partially contaminated. Kaya itong dulo, hindi nagkaroon ng amag. Ito lang. Pero yan, mas maganda ihiwalay nyo na po ito para hindi siya kumalat dun sa inyong fruiting house. Kasi mahahawa po yung ibang mga fruiting bag. So ito hiniwalay niya na dun sa kanyang patubuan ng mushroom.